Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 12. Verses 38 to 41. Matthew 12, 38 to 41. Tayo po'y tumayo. Matthew 12, starting in verse 38. Then some of the scribes and Pharisees answered him, saying, Teacher, we wish to see a sign from you. But he answered them, An evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah. And behold, something greater than Jonah is here. Pagpalain naman ng Panginoong kanyang salita. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang manguna sa aming pag-aaral ng iyong salita ngayong hapong ito. At higit sa lahat, Panginoon, bigyan niyo kami ng kalakasan na sundin ang mga aral na aming matatanggap mula sa iyong salita ngayong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po naman, ang ating tatalakayin ay ang huling mensahe nga sa serya ng Jonah. At katulad ng dapat siguro sa lahat ng aklat ng Old Testament, maganda pong tapusin sa New Testament at kung ano ang koneksyon ng Old Testament at New Testament. Alam nyo, ang ating pong Diyos ay isang perfect na Diyos. Wala po siyang pagkakamali, walang bahid ng anomalya. So ang lahat ng kanyang salita ay tama at totoo. At makikita natin yan sa kung papaano binibigyang linaw ng New Testament ang mga aklat sa Old Testament. No? At ang isang aklat nga na ito ay ang aklat ni Jonah. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay Ang Mas Dakilang Jonah. Kasi yun po ang huling phrase dun sa verse 41. Something greater or someone greater than Jonah is here. Nakita na natin kay Jonah dun sa aklat niya at sa kanyang salaysay ang walang kapantay na grasya ng Diyos sa kanyang pagligtas sa isang pasaway na propeta at sa mga hindi kumikilala sa kanya na hentil. Nabasa natin sa Jonah 1:16, halimbawa, yung mga marino na kasama niya dun sa bapor nung sila ay datnan ng bagyo na pinadala ng ating Panginoon. Ang sabi doon, then the men feared the Lord exceedingly, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows. Ako po'y naniniwala na itong mga pagano na marino na ito, dahil sa ipinakitang kapangyarihan ng Diyos sa kanila, sila, nung umpisa, na ay tumawag sa kanilang mga Diyos-Diyusan, pero nung bandang huli, nakilala nila ang tunay na Diyos na lumalang ng langit at lupa, na nagbigay ng bagyo at siyang nagbawi nito. So meron ng isang grupo na naligtas siguro doon sa mga marinong yon. Sa chapter 2 verse 9, naalala natin si Jonah, nasa tiyan na ng isang malaking isda. Sabi niya sa chapter 2 verse 9,
Meron po siyang kino-quote na psalm dito. Ang sabi niya, "But I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you." So katulad ng mga marino who made their vows, sabi niya, "What I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord." Yung po ay isang dakilang doktrina ng ating iglesia. Ang salvation po is all of God. Mula sa umpisa hanggang sa huli. Siya ang kumikilala, siya ang tumatawag, siya ang nagliligtas, siya ang nagsasanctify, siya ang mag-glorify. Wala pong patlang, walang mawawala, walang maiiwan sa lahat ng kanyang hinirang para maligtas. Sa chapter 3 verse 5, ang wika doon, "And the people of Nineveh believed God." Mantakin nyo nga, isang sentence lang na gospel presentation. In fact, sa Hebrew, 5 words lang. "Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown." Doon po sa simpleng mensaheng yun, na isang babala, isang warning. No? Hindi yan naiba doon sa gospel according to Jesus. Sa Matthew chapter 4 verse 17, nung siya ay nag-umpisa mag-preach, ang sabi niya, "Repent, for the kingdom of God is at hand." Isang babala. Isang babala, maiksing talata, "And the people of Nineveh believed God. They called for a fast and put on sackcloth from the greatest of them to the least of them." So nakita natin sa Jonah ang walang kapantay, walang katulad, walang kasing gandang grasya ng Panginoong Diyos sa kanyang mga niligtas. Ngayon naman, makikita natin ang kawalan ng pananampalataya, ironically, ng mga relihiyoso ng Israel, mga pinuno, mga scribes and Pharisees. Wala silang pananampalataya, mga kapatid. Maaalam sila sa Old Testament scriptures, memoryado nila ang batas, ang mga propeta, ang mga salmo, ngunit sila ay walang pananampalataya. So posible mga kapatid na maging dalubhasa tayo sa salita ng Diyos, ngunit walang pananampalataya sa Kanya. Kanina pong tanghali, pagkatapos namin mga mananghalian, aming kaugalian bilang isang pamilya ang mag-aral ng katekismo, no? So meron po kami sinusundan, the New City Catechism. So nasa week 30 na kami, 1 week delayed na po kami, no? Kasi week 31 na po eh. Pero week 30, faith in Jesus Christ ang aming topic kanina. At sabi ko nga sa mga anak ko na ang faith sa ating Panginoon ay nag-uumpisa sa notisya, kaalaman. Nagpo-progress sa assensus, conviction. At nagtatapos sa fiducia, trust. No? Nag-uumpisa sa kaalaman, nagpo-progress sa conviction, pero buong-buo siya na nagtatrust. Kung baga ay iyong ipinupukol ang iyong sarili sa kamay ng ating Diyos. Makikita natin dito na yung mga relihiyosong pinuno ng Israel ay walang ganitong pananampalataya. Meron lang sila nung notisya. Wala sila nung assensus. Wala sila nung fiducia. Nakalulungkot po mga kapatid, ngunit ganyan po ang katotohanan na makikita natin. So dito mga kapatid, actually maaninag natin, malalim yun, ano? Makikita natin, okay? Baka hindi naintindihan ng ibang kabataan yung aninag, no? Makikita natin mga kapatid, yung purpose kung bakit sinulat ang aklat ng Jonah, no? So, nagtapos nga ang Jonah, alam natin sa chapter 4 verse 11, sa isang katanungan, sabi ng Diyos kay Jonah, "And should not I pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle?" Question mark.
Siyempre, rhetorical question, ang sagot doon, yes, Lord, dapat you should pity Nineveh. Yes, Lord, Jonah should have pitied Nineveh. Hindi po natin nakita ang kasagutan ni Jonah sapagkat ang pakay po, ang layunin ng aklat ni Jonah, ito po ay sinulat ni Jonah mismo. Kasi paano naman niya malalaman yung nasa tiyan siya ng malaking isda? No? So sinulat niya ito mismo at ang original na tumanggap nitong sulat na ito, nitong aklat na ito, ay ang Israel. Kasi ito ay mensahe para sa Israel. Para ipakita sa kanila na ang Diyos na naging tapat sa Israel, na hindi nila sinusunod paulit-ulit, ay isang mahabaging Diyos at magliligtas ng lalapit sa Kanya. Pero mga kapatid, sa hapong ito, makikita natin yung mga pinunong relihiyoso ng Israel ay walang ganong pananampalataya. Hindi po sila natuto sa mensahe ng aklat ni Jonah. Na-miss po nila yung point ng aklat. Makikita natin ito sa kanilang paghingi ng isang tanda, isang sign mula sa tunay na anak ng Diyos, ang higit na mas dakilang Jonah. So tingnan po natin ang ating teksto mga kapatid. Ang una natin makikita sa verses 38 hanggang 40 ay ang hamon kay Jesus. Tama mga kapatid, siya ay hinamon ng mga relihiyosong ito. Ang una natin makikita dito sa verse 38 ay ang tanda na hiniling. Ano ba yung sign na kanilang hiningin? Sabi sa verse 38, then some of the scribes and Pharisees, mahirap dun sa sentence na nag-uumpisa sa then, merong pinanggalingan po yun. No? Kasi then, sa Tagalog, ngayon, ano nangyari bago yung ngayon? What happened before then? O di kailangan balikan natin ng konti, di ba? Yung preceding verses ay tungkol sa mga masamang prutas. No? Sa verse 33, ang sabi ng ating Panginoon, either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad, for the tree is known by its fruit. So, hindi lang ito pahapyaw na rebuke sa mga reliyosong pinuno ng Israel. Kasi in verse 34, tignan niyo yung verse 34, anong tawag niya sa kanila? You brood of vipers. You brood of vipers. Mahirap mo mag-share ng gospel na yun ang umpisa, no? Mga ulupong. Yun po ang Tagalog ng viper, no? Yung mga bata dito na hirap sa Pilipino, sa inyong klase, tanungin ang inyong Pilipino teacher, ma'am, ano po ba ang ibig sabihin ng ulupong? No? Actually, technically, ito ay two-headed snake. No? Hindi nyo alam yan, ano? Yun po ang ibig sabihin ng ulupong. Sabi niya, you brood of vipers, how can you speak good when you are evil? Aba, bakit ganun na? Parang talagang away na ang ating Panginoon. Galit na siya. Kasi naman, balikan natin ng konti sa ating mga Biblia. Kaya dapat may hawak po kayong Biblia. No? Kasi kung hindi niyo ako maintindihan. Ano ba sinasabi nito? No? Dahil yung nauna doon, ay nung nagpalaya siya ng isang demon-oppressed man. Sabi sa verse 22 ng chapter 12, wala po sa screen, huwag niyo pong hanapin doon, nasa Biblia niyo po. No? So buksan niyo yung Biblia niyo, kung wala kayong Biblia, nandyan po sa upuan sa harap ninyo. Then a demon-oppressed man who was blind and mute was brought to him, and he healed him, so that the man spoke and saw. And all the people were amazed and said,
Can this be the son of David? Son of David. Yan po ang bansag sa Messiah. Sa Matthew 1:1, ang sabi doon, He is the son of David, He is the son of Abraham. No? Sa Matthew 9:27, ang sabi ng bulag, Son of David, please heal us. Sa Matthew 21:15, Son of David, hear us. Si Kristo ang kanilang tinutukoy. Can this be the son of David? Siya nga ba ang Messiah? Ang sabi ng mga Pharisees, it is only by Beelzebul, the prince of demons, that this man casts out demons. So knowing their thoughts, sabi ni Jesus sa kanila, every kingdom divided against itself is laid waste, and no city or house divided against itself will stand. At sa madaling salita, ang sabi niya, sa verse 31, therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Kapag sinabi nila na ang gawa ng Espiritu ay gawa ng demonyo, yun po ang unpardonable sin. So maraming nagtatanong, Pastor, ano pong kapareho nun ngayon? If you reject Christ, pagkatapos niyang i-expose sa inyo ang gospel, dinala niya kayo sa isang gospel preaching church katulad ng GCF o sa ibang church at narinig ninyo ang ebanghelyo at ipinaliwanag sa inyo ng malinaw ang ibig sabihin ng ebanghelyo at kayo ay nakabasa ng Biblia, meron po kayong responsibilidad. No? Isang asset po yun, isang blessing po yun sapagkat yun ay ginawa ng Panginoon upang kayo ay maligtas. Pero kung yun ay ginawa niya lahat sa inyo at in the end, sa inyong pagkamatay, you continue to reject Christ, ayaw niyo siyang tanggapin, ayaw niyo pasakop sa Kanya, wala na pong pardon. Yun, unpardonable sin yun. Pero habang may buhay kayo, mga kapatid, mayroong pagkakataon na manumbalik at tumanggap sa Panginoon. Itong mga relihiyosong ito, nakita na ni Jesus ang kanilang mga puso. Sila ay set in their ways already. Wala pong naniniwala sa Kanya. Alam nila ang sinabi ng Old Testament tungkol sa Messiah. Tinupad ni Jesus ang lahat ng sinabi ng Old Testament tungkol sa Messiah. Ngunit hindi pa rin sila naniniwala. So, yung sign na hiniling sa verse 38, Teacher, we wish to see a sign from you. Ano bang sign yun? Ang dami na nilang nakitang mirakulo, di ba? Nagpalaya siya ng demonyo, nagpagaling, nagbuhay, nagpakain. Ano pang sign ang hinahanap nila? Well, sa ibang part ng New Testament, sa Luke 11:16, while others to test him kept seeking from him a sign from heaven. Naghahanap sila ng isang sign from heaven. So gusto nila magpakita si Jesus ng isang tanda na galing sa langit mismo. Siguro kapareho nung nangyari nung kanyang baptismo. Nagbukas ang langit at ang boses ng Panginoon ay nanggaling sa langit at sinabi, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Siguro hinahanap nila yung ganong klaseng sign. Pero marami na silang nakitang kababalaghan. Sa Matthew 12:10, nagpagaling ang ating Panginoon. Sa verses 22 to 24, nagpalayas ng demonyo. Sa chapter 16, verse 1 ng Matthew, inulit po itong passage na ito. And the Pharisees and Sadducees came, and to test him, they asked him to show them a sign from heaven. Yung pong hinahanap nila. Isang sign from heaven. Hindi pa sila nakontento doon sa nagpakita siya ng bulag, nagpalakad siya ng pilay, nagparinig siya ng bingi, nagpakain siya. Hindi pa sila kontento doon, nagbuhay siya ng patay na.
Hindi sila nakontento doon. Sabi nila, we wish to have a sign from heaven. No? Mayabang pa siguro, baka nakataas pa ang ilong nung sinabi kay Jesus. Very disrespectful. Ang sinasabi nila dito, patunayan mo, hindi kami naniniwala sa iyo. Sa lahat ng ginawa mo, lahat yan ay gawa ng demonyo. Kaya patunayan mo na ikaw ay galing sa langit. Gusto namin ng isang sign from heaven. Yun ang kanilang hinihingi. Alam ni Jesus ang kanilang mga puso. Kaya ang sabi niya, sa verse 39, an evil and adulterous generation seeks for a sign. Ang tinutukoy niya ay yung generation na yun na kausap niya. At by implication, ang kahit na sino, kahit na anong generation, ang palaging naghahanap ng sign para sila ay maniwala. So, Pastor, kasalanan ba yung humingi ng sign? Sabi sa Luke 11:29, this generation is an evil generation. It seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. Yun po ang parallel verse nito sa Luke. Ano ba ang ibig sabihin ng adulterous? Hosea chapter 1 verse 2. When the Lord first spoke through Hosea, the Lord said to Hosea, go take to yourself a wife of whoredom. Mahirap po Tagalogin, no? Hindi po maganda yung salita sa Tagalog. Isang asawa na, hindi ko po masabi, no? And have children of whoredom. So, maghanap ka ng babae na talipandas. Malalim ba yun? Malalim, no? Kasi, yung gusto kong gamitin na salita, mahirap po sabihin eh. Talipandas. Mag-asawa ka ng isang talipandas na babae. Magkaroon ka ng anak sa isang talipandas na babae. Bakit? For the land commits great whoredom by forsaking the Lord. Yung hindi paniniwala sa Diyos, ang ibig po sabihin ng adulterous. Wala silang balak maniwala. Humingi sila ng sign from heaven. Ngunit nakita na ni Jesus na ang mga puso nila ay sarado. Sapagkat ang lahat ng ginawa niyang sign, hindi nila tinatanggap dahil yun daw ay galing sa demonyo. Ang paghingi ng signs, mga kapatid, ay marka ng mahinang pananampalataya. Sabi sa John 4:48, si Jesus mismo nagsabi nito, unless you see signs and wonders, you will not believe. So, alam natin yan. Kasi sa kultura natin, to see is to believe. Diba? To see is to believe. Halimbawa, yung mga ibang kabataan, alam mo, girlfriend ko na si ganyan. Hindi ka naman pwede magka-girlfriend, yung pangit mo na yan. No? Parang ang sangsang pakinggan, ano? Pero sinabi po sa akin yun nung high school ako. Yung pangit mo na yan, magkaka-girlfriend ka. Patunayan mo. Di ba? To see is to believe. So ginawa ko, binayaran ko yung isang kaklase kong babae na maganda. Noon, 5 pesos lang ang allowance ko. Ito, 5 pesos. Kunyari, girlfriend kita. No. So obviously, fake. Pwedeng i-fake ang signs. At madalas nga, fini-fake ang signs. Pero sa ating mundo, unless you see signs and wonders, you will not believe. Kasi alam nyo, ang paraan ng Diyos ay nasa 2 Corinthians 5:7. For we walk by faith and not by sight.
Sa Panginoon, to believe is to see. Sa ating mundo, to see is to believe. Baliktad. Yung pong mga relihiyoso ng Israel, ang kanilang sinusunod ay to see is to believe. Si Jesus sabi niya, kayo ay evil and adulterous generation. Malaking kasamaan ang ipinakita ko na sa inyo lahat ng signs na ako ang Mesiyas. Ngunit hindi nyo pa rin ako pinaniniwalahan. Kaya nung bandang huli, naalala niyo si Thomas, absent siya nung isang meeting ng 12. Hindi natin alam kung ba't siya absent. Baka nagtatago siya, ayaw niyang ma-identify with the 12. Takot silang lahat eh. So absent siya. Nung sa John chapter 20, unang dumating ang Panginoon. No? Naalala niyo naman yung kanyang pagdating, di ba? Sarado ang pintuan, kinandado nila sapagkat natatakot sila, baka sila'y arrestuhin. So kahit sarado yung pintuan, sabi ni Jesus, peace be with you. Are you kidding me? Siguro, nag-ano sa takot yung mga alagad niya, di ba? Kaya sabi niya, peace be with me. Peace be with you. Huwag kayong matakot. Do not be afraid. What did you expect? No? Pintuan yan eh. Tumagos ka sa pintuan, di ka may matatakot. No? Pero peace be with you. Nagpakita siya. So, nakikain siya. Pinahawak yung kanyang mga sugat. So, silang lahat ay naniwala. So, nung kinuwento nila kay Thomas, sabi ni Thomas, hanggat hindi ko nakikita ang kamay, ang marka sa kamay, at ipinasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Unless you see signs and wonders, you will not believe. Si Thomas po, ay merong ganong kahinang pananampalataya nung siya ay unang sinabihan. Pero the next time, present na po si Thomas. Bigla na naman pumasok si Jesus sa pintuan. Siguro, napipicture ko yung 11, no? Alam na siguro nila na papasok si Jesus. Dali, Thomas, ha? Tignan mo yung pintuan. Basta tingin ka lang sa pintuan. Tapos boom, biglang dumating ang ating Panginoon. Tapos sabi niya kay Thomas, pakiramdaman mo ang aking kamay. Tingnan mo ang aking tagiliran. Tapos ang sabi niya sa John chapter 20 verse 29, have you believed because you have seen me? Question mark. Tapos sabi niya, blessed are those who have not seen and yet have believed. Thomas, you believe because you saw. Pero yung mga naniwala, kahit hindi nila nakikita, sila ay pinagpala. Blessed are those who have not seen, no signs, no wonders, and yet have believed. Alam niyo kung bakit? Hindi ba ang ating paniniwala, ayon sa turo ng New Testament, ang pananampalataya kay Kristo ay hindi naman nagmumula sa atin. Hindi siya human faith eh. No? Kasi meron tayong human faith. Meron tayong faith. Ine-exercise natin almost every day. Pag umorder kayo sa Jollibee, no? Ng Chicken Joy. No? Alam niyo na ngayon kung ano ang paborito ko. Umorder kayo ng Chicken Joy. Hindi niyo alam kung paano niluto yung Chicken Joy na yun. Pero kayo nananampalataya na pagkagat nyo, masarap. Malinis. Malinamnam. Di ba? Faith yun. Pag kayo nagmaneho ng sasakyan at nagpabilis kayo sa EDSA, imposibleng mangyari yun ngayon dahil traffic. No? Pero halimbawa na lang, merong isang strip of road, nagpabilis kayo, meron kayong faith na pag tumapa kayo sa preno, hihinto ang kotse. Human faith.
So in-exercise natin ang faith every day. We live by faith every day. Pero yung maniwala kayo sa hindi ninyo nakikita, yun ay hindi human faith. Ang sabi ng world, to cease to believe. Ang sabi ng Lord, to believe is to see. Kaya yung faith na nagliligtas ay hindi nagmumula sa atin. Diba? Ephesians 2:8-9, naalala nyo? For by grace you have been saved through faith. And this, ang pinakamalapit na antecedent ay faith. And this faith is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Kung galing sa Panginoon ang inyong pananampalataya, hindi niya kailangan ng signs para maniwala. Sapagkat galing na sa Diyos ang ating pananampalataya. So yung nagsasabi na, okay, patunayan mo yung Biblia, patunayan mo na nangyari nga ito, na nangyari nga yun, patunayan mo, ayaw maniwala nun. Ayaw maniwala. Kahit marami ng ebidensya, maraming ayaw maniwala. So anong tugon ni Jesus? Sa verse 39, sabi niya, an evil and adulterous generation seeks for a sign. So, masama ba ang sign? Humingi ng sign, Panginoon? Yung iba sa inyo, nung araw kasi nung bata kami, yung naalala niyo yung mga telepono nung araw, na di-dial pang gano'n. Ganun nung araw mga telepono, mga bata, no? Tsaka ang telepono nun malaki, kulay black, mabigat, kaya pwedeng pamatay ng tao, no? Yung telepono. Madalas pa may party line kayo, no? Kapag yung kapitbahay nyo, puro teenager ang anak, patay kayo. Punong-puno palagi yung telepono. Kami noon nakikipag-unahan kami. Pagka nakuha na namin yung telepono at nagka-dial tone na, tatawagan ko na yung gusto kong tawagan. Tapos sesenyasan ko na yung kapatid ko. Sumunod ka na. Baka tayo masingitan ng party line. Mga kapatid, ganun nung araw, ang pag-communicate. Ngayon po, instantaneous na. So, ang tugon ni Jesus, no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. So, nakapagtaka, no? For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Yung verse 39b, tsaka verse 40, papaliwanag ko lang ng konti. 3 days, 3 nights, kapareho yon ng 3 days and 3 nights na si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli. No? Siya ay namatay ng Friday before 6 p.m. No? Ang bilang ng mga Hudyo doon, 1 day. Siya ay nilibing. Siya ay nasa libingan ng Sabado, buong araw. Tapos siya ay nabuhay na maguli ng madaling araw ng Linggo. 3rd day. Kasi ang bilang nila ng day is the whole day or a fraction thereof. Ganun po ang habit at ugali ng mga Hudyo. Kaya, yung 3 days and 3 nights kay Jonah na nasa loob siya ng balyena, ng isang malaking isda, at yung 3 days and 3 nights in the heart of the earth ay consistent. Wala pong inconsistency sa Biblia. Wala. Walang mali sa Biblia. Walang error po ang Biblia. Ang una natin makikita dito, ito ay isang kumpirmasyon na ang salaysay ni Jonah ay tunay na kasaysayan at hindi katang isip.
Maraming nagsasabi, ay hindi, myth lang yan si Jonah. Pwede ba naman mabuhay ang tao sa loob ng isang malaking isda? Although meron ng mga historical events ng mga taong nilamon ng isang malaking isda, isang balyena, at sila ay nabuhay hanggang sila ay iluwal. Pero maraming nagsasabi, hindi, myth lang yan, myth. Pero ito po ay patunay, mga kapatid, si Jesus na mismo ang nagsabi that Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish. Hindi siya myth, history siya. Ang pagkabuhay na muli ni Jonah ay patunay na ang kanyang mensahe ay galing sa Diyos. Nung siya ay niligtas ng Panginoon at siya ay iniluwal ng fish sa baybayin, na malapit sa Joppa, at siya ay nakapunta sa Nineveh. Nagkaroon siya siguro ng lakas ng loob kasi grabe, imposible na yung nangyari sa kanya. Siya ay lumubog hanggang sa pinakailalim ng dagat at bigla siyang nilamon ng isang isda para siya ay mahaligtas. So yung kanyang resurrection ay isang tanda. Kung hindi man sa ibang tao, sa kanya, na ang pinahatid sa kanyang mensahe ng Diyos ay mahalaga. Kaya naman siya siguro nagkaroon ng lakas ng loob na sumunod. Sumunod na siya sa Panginoon, nilamon na siya ng isda no? Kayo ba pag nilamon na kayo ng isda, hindi pa kayo susunod? Hindi pa kayo matututo? No? Ang tigas naman ang ulo nyo. So sumunod si Jonah, alam na natin ang nangyari. Yet 40 days and Nineveh will be overturned. Kaya naman nagresulta ito sa kaligtasan ng Nineveh. Ano nangyari ulit? Jonah chapter 3 verse 5, and the people of Nineveh believed God. They called for a fast and put on sackcloth from the greatest of them mula sa hari to the least of them. So yung buong bayan na saved. So chapter 3 verse 10, when God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster that He had said He would do to them, and He did not do it. Yun ang tugon ni Jesus. Sabi niya, ito yung sign. Gusto niyo ng sign? Ito, sa lumang tipan ninyo, sa Old Testament ninyo, sa prophets, yung sinulat ni Jonah, pinaniniwalaan ninyo na propeta yan, ito ang sinulat niya. It's historical. Hindi siya myth. At yung pagkabuhay niya na maguli, quote-unquote, kasi hindi naman siya talaga namatay. Di ba? Yun ay isang sign. Ngayon, nasabi niya, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Si Jonah, o yung kanyang kwento, ay isang type. Sa Biblia po, sa Old Testament, may mga tao, events, mga pangyayari, mga sinabi, no, na typical, type, TYPE. No? Biblical type ang tawag doon. Dito po ay isang foreshadow, isang preview, isang propesiya, kumbaga, ng mangyayari sa New Testament. Si Jonah po ay type ng darating o yung nangyari sa kanya sa belly of the fish ay type o propesiya ng darating na kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Yun po ang sinasabi ni Jesus dito. Kung paano nilamon si Jonah, ilalamunin din ako ng lupa. Pero kung paano siya iniluwal at nabuhay na maguli, kumbaga, ako rin ay mabubuhay na maguli. Gusto niyo ng sign from heaven? Yan ang sign. Siyempre, hindi naman sila maniniwala doon. Hindi sila talaga naniwala. Alam natin na hindi sila naniwala dahil nagpatuloy sila sa kanilang misyon na litisin ang ating Panginoon, gulpihin, at patayin. At yun po ang kanilang ginawa. Sa kanilang rejection, sa kanilang sariling Mesiyas. Ang kanyang resurrection, mga kapatid, sabi niya sa Matthew 17:22, si Jesus mismo nagsabi nito, as they were gathering in Galilee, Jesus said to them, the Son of Man is about to be delivered into the hands of men.
And they will kill him, and he will be raised on the third day. And they were greatly distressed. Yung mga alagad niya. Kasi kasasabi niya lang sa Matthew 16, and I will build my church, and even the gates of hell cannot prevail against it. Tapos sinabi niya sa chapter 17, I will be delivered to men, they will kill me, and I will be raised on the third day. Huh? So kung paano hindi mapaniwalaan ng mga Hudyo noong panahon ni Jonah ang nangyari sa kanya, hindi rin mapaniwalaan ng mga Hudyo noong panahon ni Kristo ang mangyayari sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya nga kahit na siya ay nag-resurrect na at kumalat na sa buong bayan na siya ay resurrected, at nag-report na yung mga gwardya, sabi ng mga gwardya, empty po yung tomb eh. Bukas po yung rock. Hindi namin alam kung bakit. No? Kung kayo ay Roman soldier at pinabantay sa inyo ang isang grave site, hindi nyo aaminin na kayo'y nakatulog. Kasi that's a dereliction of duty. Pero ang katapat na parusa ng kamatayan, pero hindi sila pinapatay. Imbes na hindi sila pinapatay, binayaran pa sila, sinuhulan sila. Huwag niyong sasabihin ha, na nag-roll away in stone at wala nang laman yung grave. Huwag niyong sasabihin na, ang sabihin ninyo, ninakaw ng kanyang mga disipulo ang kanyang katawan. Pero ibig sabihin, yung mga disipulo ngayon, lahat sila ay namatay violently, each one of them, lahat sila ay naghirap sa kanilang pagmimisyon, lahat sa kanila ay nagdusa, para isang kasinungalingan? Hindi pwede, di ba? So yung kanyang pagkabuhay na maguli, mga kapatid, ang pinakadakilang sign na pwede nating i-proclaim. At ito, yung kanyang pagkabuhay na maguli, mga kapatid, ay nagresulta, katulad ng pagkabuhay na maguli ni Jonah, nagresulta sa kaligtasan ng buong Nineveh. Yung kanyang resurrection, mga kapatid, ay nagresulta sa kaligtasan ng di mabilang ng mga makasalanan. Tayo po yun. Kasama po tayo doon. Romans chapter 6 verse 4, we were buried therefore with him by baptism unto death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Yan po ang ating pag-asa. Tayo ay bagong nilalang dahil ang lumang nilalang natin ay pinatay na ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At nung siya ay nabuhay na maguli, ang ating bagong nilalang ang nabuhay kasama niya. 1 Corinthians 15 verses 20 to 22. But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For as by a man came death, and by a man has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. Yan po ang pag-asa natin, mga kapatid. Kaya kung meron tayong nararanasan ng paghihirap dito sa mundong ito, sakit man, o tribulation, o paghihirap, o pag-uusig, natitiis natin lahat sapagkat yun po ang ating blessed hope. Na kahit tayo ay paslangin, tayo ay mabubuhay na maguli sa piling at presensya ng ating Panginoon. So yun po ang hamon kay Jesus ng mga hindi naniniwala sa Kanya. Humingi ng sign na hindi naman nila talaga paniniwalaan. Sinusubok lang nila si Jesus. Alam ni Jesus na hindi sila maniniwala. Alam niyo kung bakit? Kasi siyang nagbibigay ng saving faith. So alam niya kung sino ang binigyan niya at sino ang hindi. Di ba? Yung mga yon, mga ulupong, hindi niya binigyan. Alam niya ang kanilang mga puso. Problema natin ngayon, kung meron tayong masalubong na ganyan, hindi natin nakikita ang kanilang mga puso. Kasi sharean pa rin natin ng gospel. Pagtsatsagaan pa rin natin.
kahit na impertinente, kahit na pilosopo, kahit na makulit, smile lang tayo. Di ba? Smile lang. Parang ang sarap mo sapakin, pero ngingitian lang kita. Ano ang hatol ni Jesus? Verse 41. The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here. Something greater than Jonah is an understatement. Walang sinabi si Jonah kay Jesus. Isang mas dakilang Jonah ang humarap sa kanila. Ang humarap sa Nineveh ay isang propeta lamang. Ang humarap sa Israel at sa kanilang mga pinuno ay ang tunay na Mesiyas ng Diyos. Pinatunayan niya sa kanyang pagtuturo, pinatunayan niya sa kanyang buhay, pinatunayan niya sa circumstances ng kanyang buhay, pinanganak sa Bethlehem, nasa lahi ni David, nasa lahi ni Abraham, gumawa ng kababalaghan sa kanilang harapan. Tunay na Mesiyas ng Diyos at hindi isang propeta lang. Yung propeta na humarap sa Nineveh, si Jonah, ay pasaway. Sabi sa kanya ng Panginoon, go. Sabi niya, no. Doon ako sa Tarsis. So binagyo siya, lumubog siya sa dagat, kinain siya ng isda. Niluwal siya sa Joppa. So nagtanda ang pasaway. No? Sige, susunod ako sa iyo. Malamang naman hindi naman maniniwala ang Nineveh. So yet 40 days and Nineveh will be overturned. Siguro pag ganun-ganun lang siya sa Nineveh, palakad-lakad siya. Yet 40 days na lang, 40 days. Hindi niya alam na maniniwala sila. Unlikely to believe, pero sila ay naniwala. So isang pasaway na propeta nagpunta sa Nineveh, sila ay naniwala. Isang tunay na masunurin sa Diyos, kanyang sariling anak, masunurin sa lahat ng pinagawa sa kanya ng Ama, masunurin sa lahat ng mensahe na pinahatid sa kanya ng Ama. Masunuring Diyos, pasaway na propeta, napaka mas dakila ni Jesus kaysa kay Jonah. Pangatlo, si Jonah ay lumubog sa dagat hanggang sa pinakailalim ng dagat, nilamon ng isang malaking isda at nanatiling buhay. Pero to the outside world, parang siya ay patay na. Kasi kahit doon sa mga marino na nagtapon sa kanya, natitiyak ko na sa kanilang kaisipan, patay na to. This guy is a goner. No? Patay na to. Pero siya ay nabuhay. So para siyang nabuhay na muli. Parang lang. Pero kahit na ganon, yun ang nagpatibay ng kanyang mensahe sa Nineveh at silang lahat ay naniwala. Si Jesus ay tunay na namatay, tunay na inilibing, at tunay na nabuhay na maguli. Walang makapagpapasinungaling sa fact na yon. Maraming na nag-seek to prove na si Jesus ay hindi nabuhay na maguli. No? Si Josh McDowell, sabi niya, I will prove to you by facts that Jesus did not die and resurrect. Kasi atheist siya. Gusto niyang patunayan ang lahat ng Kristiyano na mali kayo. Ano nangyari? Naging Kristiyano siya. At hanggang ngayon, he preaches the resurrection. Si Lee Strobel, isang lawyer, isang journalist ng Chicago Tribune. Yung wife niya, na born again. Naasar siya kasi born again yung wife niya. Biglang bumait. No? So alam niya, totoo.
Gusto niya patunayan sa asawa niya na mali ang kanyang pananampalataya. So nag-research siya, nag-interview siya, lahat ng dalubhasa, sinilip niya lahat ang facts ng resurrection to disprove the resurrection. Sa huli, siya ang sumulat ng A Case for Christ. Siya ay naging Kristiyano at naging apologist. Kasi alam nyo, si Kristo ang nagliligtas. Siya ang nagbibigay ng pananampalataya na nakapagliligtas. Walang sino man ang maaring magbali ng kanyang sovereign grace in salvation. Tunay siyang namatay at nabuhay na maguli. Si Jonah, parang lang siya namatay. Parang lang. Pero sa sarili niya, para siyang nabuhay na maguli. At ang buong Nineveh naniwala. Isang hentil na bayan, isang vicious, vile, evil na nation. Kalaban ng Israel. Sila ay naniwala, yung generation na yon ay nasave. Itong mga reliyoso na Hudyo, kaharap na nila ang tunay na Mesiyas, kahit na siya ay nabuhay na maguli, hindi pa rin sila naniwala. Si Jonah, walang pag-ibig sa mga taga-Nineveh. Nung sila ay naniwala, sabi ko na, Panginoon yan na nga ba ang sinasabi ko Alam ko kasi, maawain kang Diyos, mahabagin ka. O ayan tuloy, naniwala sila sa iyo. So siguro ang Panginoon, hindi nagkakamot ng ulo ang ating Diyos, ha? Pero kunyari lang. No? Kung ako yun, magkakamot ako ng ulo. Kala ko ba, propeta ka? Ang trabaho mo, maghatid ng mensahe ko para maligtas ang mga tao at maniwala sa akin. Ngayon, maraming naligtas. 600,000 ang naligtas. Tapos galit ka? Kasi ganun ang ugali ng Israel noon. At hindi nagbago, ganun pa rin ang ugali ng Israel noong panahon ni Jesus. At mga kapatid, may I say it, ganun pa rin ang pag-iisip ng mga Israelita hanggang ngayon. Hindi nila tinatanggap si Jesus ang Mesiyas. Isang mas dakilang ebanghelyo ang dala niya. At humingi din ng pagsisisi, ngunit nangako ng tiyak na kaligtasan. Sabi niya sa Matthew 4:17, repent, for the kingdom of God is at hand. Repent, repent. Pero sa John 3:16, sabi niya, for whosoever believes in Him shall not perish, but will have what? Everlasting life. Sabi niya, come unto me, all of you who are weary and are heavy laden, and I will give you rest. Napakagandang mensahe. Masigit sa mensahe ni Jonah. Isang kapahamakan ang hindi maniwala sa kanya na tumupad sa lahat ng sinabi ng batas at ng mga propeta. Sabi niya sa Matthew 5:17, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. At yun po ang ginawa niya sa kanyang buhay. Tinupad niya ang lahat ng requirement ng batas. Tinupad niya ang lahat ng hula ng mga propeta. Ngunit hindi pa rin naniwala sa kanya ang mga eskriba at mga pariseo. Ito ang sinapit ng mga punong reliyoso, ang hatol ni Jesus. Ang sinapit nila ay judgment. Sabi sa verse 41, the men of Nineveh will rise up at the judgment. The judgment, the definite article. So may tinutukoy siyang the judgment. Yun po ay yung Great White Throne Judgment. Mahanap niyo po yun sa Revelation chapter 20. No? Homework niyo lang. No? Dahil matagal pong i-discuss yun. Kung gusto niyo matutunan po yung detalye nun, mag-attend po kayo ng Sunday Bible School. Ituturo ko yan mga 3 Sundays from now. The Great White Throne Judgment, lahat ng wicked evil of the
ages will be resurrected at sila ay lilitisin ayon sa kanilang mga gawa. At dahil sila ay lilitisin ayon sa kanilang mga gawa, walang maliligtas sa kanila, kahit na isa. At yung mga naligtas na mga taga-Nineveh, kukutyahin ng mga taga-Nineveh na naniwala kay Jonah na isang marupok ng propeta. Yung mga hinarap ni Jesus na siyang tunay na Mesiyas ay higit na mas dakilang Jonah. Ngunit hindi naniwala sa kanila ang marami. Mga kapatid, sapat na ang ginawa ni Jesus sa krus para sa ating kaligtasan. Wala na tayong kailangan idagdag. At ang tanda nito ay ang kanyang pagkabuhay na maguli. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kung hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos, ang kanyang pagbabayad sala sa krus, si Jesus ay mananatili sa libingan. Kasi ang lahat ng makasalanan kailangan mamatay. The soul that shall sin shall surely die. Ngunit hindi siya namatay. Hindi siya nanatili sa libingan at siya ay nabuhay na maguli. Ang ibig sabihin lang nun, yung ginawa niyang pagbabayad sala ng ating mga sala ay tinanggap ng Diyos. Tinanggap ng Diyos ang bayad sala na ginawa niya sa krus sapagkat siya ay walang bahid ng kasalanan, ngunit namatay pa rin para sa ating kasalanan. Ano ang sign? Binuhay siya na maguli. Huwag na kayo maghanap ng sign. Manalig na tayo sa mas dakilang Jonah at ipagkatiwala na sa kanya ang ating mga buhay. Baka meron sa inyo nandito, parang yung mga kabataan na naghihintay sa telepono nung araw, Panginoon, pag tumawag siya sa akin, ito ay sign na gusto mo siya para sa akin. No? Aaminin ko na po, ginawa ko. No? Habang wala yung asawa ko, no? Ginawa ko po yan nung ako'y kabataan. Pagka tumawag siya, no? Ibig sabihin may gusto siya sa akin. No? So, pwede na kami na. No? Madalas po hindi tumatawag sa akin yung mga nagugustuhan ko. Yan pong hirap ng yung walang itsura. Kasi kahit kanto po ng lamesa, may itsura eh. Kung wala kang itsura, napakagrabe na nangyari sa'yo. Baka kayo naghihintay pa ng sign hanggang ngayon. Isang mirakulo na galing sa langit. Ang pananampalatayang nagliligtas ay ipinagkakaloob sa inyo bilang isang regalo ng ating Diyos. Hindi kailangan ng sign ang ganoong klaseng supernatural na pananampalataya. Alam niyo kung ano ang sign? Kayo ay mabubuhay na maguli. You will be born again. At kayo'y mananampalataya sa Kanya. At kayo'y magpapatuloy sa Kanya sa paglilingkod sa Kanya hanggang sa kayo ay kunin na niya at maging wagas at maging katulad ni Kristo sa kaluwalhatian. Yan po ang sign. Tayo po'y tumayo at tayo magbukas sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Tunay nga po na kayo ang mas dakilang Jonah. At kami, Panginoon, ay tumanggap ng mas dakilang ebanghelyo. Itulot mo, Ama, na lahat kaming na nakarinig ay maniwala, manindigan, at manampalataya sa inyo. Magmula ngayon hanggang sa tayo ay magkita sa kaluwalhatian. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. At ngayon tanggapin niyo ang kanyang basbas at pagpapala, ang pag-ibig ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, at ang gabay at tanglaw ng Diwang Banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang sabi ng lahat ay Amen. Magandang hapon po.
You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.